Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. But before that, narito muna ang online viewers ng Itbulaga during Sugod Bahay mga kapatid. So nasa 91 or 90k po dito po sa TVJ Itbulaga na YouTube channel. Samantalang dito naman po sa TV5 Philippines ay 26k ang nanonood. By the way, ang Sugod Bahay mga kapatid ay nandito po sa barangay Padre Crisostomo, Cabanatuan, Nueva Ecija. And kanina nga po yung nasugod bahay mga kapatid po nila, yung nabunot po sa sugod bahay, yung anak po niya doon ay 13 years old na pero hindi pa po nabibinyagan. Kaya naman grabe po yung pasalamat niya sa Itbulaga, emosyonal po siya nang siya po ang mabunot sa ating programang sinusuportahan kasi syempre napakalaking tulong po ng maibibigay or naibigay po ng Itbulaga sa kanila. Tapos nakita ko po yung kanilang bahay, maliit lang, tapos parang pinagkakasya lang po nila ang kanilang pamilya sa tahanan. Pero nakakatuwa lang kasi ang Itbulaga po, sila po ang nabunot. Bali, 65,000 na cash. Tapos may additional pang 5,000 para po mula yun sa The Kingdom. Tapos binigyan pa po ni Bossing Vic Soto yung kanyang anak na babae ng 5,000 ata. Correct me if I'm wrong. Kaya naman emotional po yung mag-ina dahil grabe talaga yung tulong na binigay po sa kanila ng Itbulaga. Kaya marami din po ang na-touch ng mga kadabarkads natin sa live chat po ng naturang programa. So, kanina po si SQ Eunice ang ninang of the day. And talaga namang ang ganda po ng naging performance niya. Para siyang anghel na mula po sa langit tapos bumaba po sa lupa dahil sa papakpak po niya na costume kanina. Samantalang ang shoes naman nitong si Dabarkads Main Mendoza ay kinaaliwan kasi yung parang takong niya mga kadabarkads, merong petals, merong rose. Yun yung pinakang takong niya, yung rose. Kakaiba yung shoes ni Main Mendoza. Samantalang kanina naman po mga kadabarkads ay may nangyari pong iyakan dito po sa Itbulaga. So marami po ba ang nakapanood sa inyo na pinaiyak ni Mayor Jose Manalo itong si Amber? So umiyak talaga itong si Amber kasi sabi po ni Jose Manalo, papalitan daw si Amber. Sino ba yun? Si Zia ba? O ewan ko, basta nakalimutan ko na yung ipapalit kay Amber. Tapos umiyak po bigla itong si Amber. Pero sabi po ni Amber, ano lang yon, acting lang po yung ginawa niya. So, umiyak talaga si Amber, no? And sa comment section, marami ko pong nabasa na naiinis dito kay Mayor Jose Manalo kasi binubuli niya daw si Amber. Tapos may nagsabi pa nga na baka daw pwedeng ireklamo etong si Mayor Jose Manalo ng pambubuli sa mga bata. Grabe naman yung mga seryoso dyan, no? Yun ay katuwaan lamang po. Yung pag ginagawa po ni Mayor Jose Manalo, binubus lamang po ni Mayor Jose yung talent nitong si Amber para mas lalo po siyang mahasa, mas lalo siyang katuwaan ng mga tao. Huwag niyo pong i-take na pangbubuli itong ginagawa ni Mayor Jose Manalo, kundi dapat pa nga tayong magpasalamat kasi in that way po, lalong nakikilala si Amber. Katulad na lamang po ng comment na to, sabi po dito, MTRCB, sana pansinin nyo ang sobrang pangbubuli ni Jose Manalo sa bata, umiyak na, nakakaawa. Grabe, no? Tinake advantage ng mga bashers para lamang magkaroon ng violation ng Itbulaga. Yung si Amber na nga ang nagsabi na acting lang yung nangyari. Mga pala desisyon talaga to mga bashers na to. Talagang nanonood talaga sila dito sa Itbulaga. Tapos, ito pa yung comment ng isang netizen. Yung nananawagan si MTRCB, bakit po pag inalis si Amber sa Itbulaga para di mabuli, kaya mong pasikatin? So, meron pa palang nananawagan na alisin daw itong si Amber sa Itbulaga. So, grabe din, no? Sineryoso po nila yung biro ni Mayor Jose Manalo and yung acting nitong si Amber.
Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nakita ko po sa Facebook na itong si Tito Soto di umano nagsalita na dahil po sa problema kinakaharap ngayon ng Quadcom, di ba nagkakagulo po sila dyan. So nagsalita na daw itong si Tito Soto. So nagbigay na po si Tito Sen ng kanyang opinion sa mga nangyayari pong kaguluhan dito po sa Quadcom. So sana hindi na lang muna siya makialam dito kasi syempre 'di ba? May atake po kay Tito Sen and ang worst pa nito, siraan po siya. Samantalang, isang programa naman po pala mga Kadaber Gods dito po sa TV5 ang inalis or axed by TV5 dahil syempre ito po ay bad image na sa publiko. Walang iba kundi ang programa po or show nitong si Maris Racal. Kaya po na-adjust din, di ba, yung time slot po ng Itbulaga from 2:30 naging 2:40. So nagdagdag sila ng 10 minutes na which is good naman para sa ating mga Kadaber Gods kasi syempre mahaba-haba na po nating mapapanood ang Itbulaga. Samantalang ang executive naman ng isang network, naglabas po sila ng statement tungkol sa isang noontime show. Sabi po dito ni Attorney Annette Gozon Valdez, may hinihintay lang kaming data kaya natagalan kaming bumalik sa kanila, Showtime. Siguro mga 95% okay na, wala namang problema kasi konting pag-uusap lang. As of now, ang priority is to renew it Showtime. Ang TikTok la kasi ganun din ang format kaya naiisip na pwede siyang pumalit just in case ayaw na ng Showtime sa GMA. At least, meron kaming pwedeng ilagay. Sa ratings daw ng Showtime, wala daw silang problema kasi ang taas-taas daw ng ratings ng Showtime, syempre pinagsama po nila yung 5 channel. Tapos sabi pa dito matatapos ang contract nila by the end of this year, so dapat very soon. Sana ang contract signing siguro in the next few weeks malalaman na natin. Wala silang Showtime utang sa GMA. So wala daw pong utang ang Showtime dito sa GMA Network kasi meron daw mga nagpapakalat po na may utang daw itong It's Showtime sa naturang network. So nilinaw na po ng isang executive na hindi daw po yun totoo. Ang may utang po kasi talaga dyan ay walang iba kundi po ang Tape Incorporated. Patuloy pa rin po nilang binabayaran yung utang po nila sa GMA Network na di umano ay nagkakahalaga ng 800 milyon. So, ibig sabihin, hindi na po talaga makakabalik ang Tape Incorporated sa GMA dahil sa utang po na iniwanan po nila. So, wala na pong pag-asa makabalik pa po ang naturang programa na iniyayabang po ng Tape Defender katulad ng kanilang pinapamalita. So, ibig sabihin, malaking fake news ang sinasabing pagbabalik ng naturang noontime show dito po sa Kapuso. So, isang malaking fake news. So, kamusta na kaya yung mga nagpapakalat nito na babalik ang Tape Incorporated sa GMA? Nasa na kaya sila, no? Samantalang quick update lamang po tayo dahil on the way na po sa Bora itong si Paulo Ballesteros kasama po ang kanyang anak and syempre ang mahal niya po sa buhay. So hanggang dito na lamang po ang update natin mga Kadaber Gods. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito po sa Darius 2.0. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe niyo na po yan.